Hello guys! So, ang topic natin for today, bakit may kabit o nangangabit ang lalaki? So, ladies, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. So, ito ating aalamin. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number 1, ito yung may kulang. So, ito yung kakulangan sa aspetong S. Alam nyo, ang mga lalaki, napakahalaga sa kanila ang S. Kasi diyan nila na ipaparamdam, ibinibigay ng todo sa kanilang partner ang kanilang pagmamahal sa pamamagitan ng S. Okay? Kaya kapag ipinagkakait mo na or hindi mo na ibibigay ang bagay na yan sa partner mo, sigurado na hahanapin niya yan sa iba. Okay? Kaya dapat ang kakulangan na yan or kulang na yan ay pinupuno mo. Or else, ganito talaga ang mangyayari. Masakit, pero ito ang realidad sa relasyon. Napakahalaga ang S para mabuo ang isang relasyon. Okay? So, ayan po, ang number 1. Number 2, bago. Alam nyo, sa lahat yata ng bagay, lahat ng bago ay gusto nating makamit. At ganun din sa mga relasyon. Ito ang isang dahilan kung bakit sumasama sa iba ang lalaki. Dahil nakakita siya ng bago. Alam nyo kasi sa relasyon, lalong-lalo na sa mga matatagal ng nagsama, dumarating yung punto na nakakaramdam na kayo ng boredom or literal na pagkasawa sa isa't isa. Nandun yun, given na yun. Paano na kung hindi na kayo nag-e-effort, wala na kayong ginawa para ibalik yung dati nyong sigla sa relasyon. Ganyan ang mangyayari. Kaya naghahanap ng bago ang isa sa inyo. At kapag nagkaroon siya ng chance, sigurado na matutokso yan. Kaya ang lalaki ay sumasama sa ganong babae dahil yun ay bago sa kanya. Okay? So ayan po, ang number 2. Number 3, ito yung ibang pakiramdam, ibang karanasan. Iba talaga, okay? Nandyan yung kakaibang excitement. Kasi hindi mo pa nasubukan. Kumbaga, gagawin mo pa lang, kaya nakakaramdam ng excitement. At siyempre, dahil bawal yun, andun ulit yung thrill. Thrill dahil sa gagawin niya na hindi naman dapat. So, thrilling at excitement, yun ang nagpupush sa lalaki para gawin ang bagay na yun, okay? Alam nyo, ang mga bagay na yan, talagang iba ang pakiramdam. Yung feeling na gumagawa ka ng bagay na hindi naman dapat, ay mas lalong nagbibigay yon ng adrenaline rush. At yung rush na yon ay dahil sa thrill na naidudulot nung kaisipan or nung gagawin mo na bagay na ipinagbabawal. Kaya ginagawa ng lalaki yan dahil sa mga ganong karanasan, mga ganong pakiramdam. Number 3. Number 4, problema sa sarili. So, ito yung mga siya ay maaring mahina sa tukso. Okay? So, mahina yung personality niya, hindi niya kayang labanan ang mga ganyang mga bagay. Kaya kapag may dumating sa kanya ng mga tukso na ganyan, bumibigay na agad yan. Okay? So, mahinang nila lang talaga siya. Pagdating sa mga ganitong bagay, hindi niya kayang labanan. Okay? At eto pa, yung mga lalaki na talagang naghahanap ng ego boost. Alam nyo, ang mga lalaki kasi, ma-pride yan, mayayabang yan. At karamihan sa kanila, dagdag pride yung mga ganyang nangyayari sa kanila. The more na nagkakaroon ka ng mga ganyang karanasan sa buhay, mas tumataas yung ego mo, mas tumataas yung validation or yung pagtingin ng ibang kalalakihan sa iyo. So, dahil dyan, tumataas yung kayabangan niya. Okay? Yung ego niya, yung pride niya. So, yan ang isang dahilan kung bakit talagang pumapatol or naghahanap or sumasama sa mga ganyang gawain ang isang
lalaki. Number 4. Number 5, ito yung nasa lahi. So, ito talaga yung lagi kong sinasabi na ang mga ganitong gawain ay may effect ang genes. Okay? May pag-aaral na kapag nasa iyo ang ganitong genes, sigurado na ganyan ka. Mataas ang chances na ganyan din ang gagawin mo. So, kapag yung mga magulang or mga kaanak ay ganyan, mataas din ang chances na ikaw ay gagawa ng mga bagay na yan. Of course, hindi ko nilalahat. Pero kung mahina-hinang nilalang ka, sigurado na gagawin mo ang mga bagay na yan. So ito ay namamana ayon sa mga pag-aaral, nasa genes. Ibig sabihin, nasa lahi, namamana. Okay? So ayan po, ang number 5. Number 6, impluensya ng kapaligiran. So dito na pumapasok yung impluensya ng mga taong nakapaligid sa iyo, yung mga taong lagi mong kasama. So ito na yung mga tropa mo, kaibigan mo, katrabaho mo, mga lagi mong nakakasama. So kapag napunta ka sa maling mga tropa, maling mga tao, at ito ang gawain nila, sigurado na mahahawa ka rin, madadala ka rin sa kanilang mga ginagawa. Ika nga, birds of the same feather flock together, di ba? May katotohanan ang kasabihan na yan. Kaya ladies, bantayan niyo kung sino yung mga kasakasama ng mga partner nyo para hindi siya mapunta sa maling landas. Kasi kapag babaero sila, sigurado na ganun ang kanilang pinaggagawa. Number 6. Number 7, kapangyarihan. Ang kapangyarihan or power, nangyayari yan kapag ikaw ay financially stable, financially capable. So, meron ka talagang pera. Ganun yun. So, alam nyo, kasi sa totoong buhay, sa realidad, hindi ko nilalahat pero kapag ang lalaki ay powerful, maraming pera, makapangyarihan, yan talaga ay hinahangad ng mga babae. Hindi ko nilalahat. Pero ito ang realidad. Marami ang gustong siya ang kanilang maging partner. Kahit hindi legal, basta sila ay maging part ng kanilang buhay. Okay? Nangyayari yan dahil sa kapangyarihan ng lalaki. Kaya yung mga kababaihan ay nagkakandara pa na makipagrelasyon sa kanya. Okay? That is the reality of life. Yan ang madalas na nangyayari kapag ang isang tao ay powerful. Okay? Kaya iba talaga ang nagagawa ng pera. Mahirap mawala yan sa isang makapangyarihan na lalaki. So ayan po ang number 7. So ayan po ang ilan lamang sa maraming mga dahilan. Okay? So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.